bright, guiding us forward with all of his might. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by his side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. Forevermore. So, ang story po nito ay patungkol po sa paglalakbay patungo po sa katotohanan. Dati po is, nung bata po ko is, isa po ako tinatawag na miyembro po ng tinatawag na born again Christian. Noong that time kasi, umalis din ako sa church na yun is that, yun yung tinatawag na meron yung, naging against ako sa mga ginagawa or mga practices like sa pag-iyak, yung pagsayaw, mga ganung bagay. Then, nung dumating yung time na yun, is that, naging isa akong freelancer or nagkaroon ako ng sarili kong pananaw tungkol sa mga paniniwala. Yun nga. Hanggang sa dumating ako nung from grade 10 hanggang sa grade 10 to grade 12 is that nakapasok ako ng mga iba't ibang religion. Napasok ako sa tinatawag na Jehovah Witnesses, mga Mormons, yung mga Mormons, mga Methodist, mga ganong religion. Then sabi ko nun is that nung dumating yung time na sabi ko is parang wala na sigurong wala talagang religion na magpapakita na tinatawag na tunay. Sabi nga kasi dito sa James chapter 1 verse 5 to 6. Ngunit kung nagkukulang ng karunungan ay sino man sa inyo ay humingi sa Diyos na nagbibigay ng sagana lahat ng hindi nanunumbat, ito ay ibibigay sa Kanya. Ngunit humingi siya sa may pananampalataya na walang anumang kalinlangan sapagkat yaong nag-aalinlangan ay katulad ng isang alon ng dagat na itutulak ng hangin na ipinatupad sa magkabi-kabila. So dito mga kapatid is that nagkaroon po ako dito ng yung confusion. Yung tinatawag ko yung kasi nung nabubuhay pa lang yung mentor ko, yun na ipinatatak sa akin sa isip ko. Since nung grade 10 din ako is natuto rin ako na tinatawag yung tinatawag na debate from mga face to face. Everything na mga natatanong ko is sobrang malalim. Dahil yun nga, sa sobrang lalim ng katanungan ko, dahil naka-center sa akin yung confusion. Kaya nga sabi dito sa Bible dito na
sa 2 Corinthians 11 verse 14 na at hindi katakataka sapagkat si Satanas ay nagpapakunwaring anghel ng kaliwanagan. So doon pa lang mga kapatid is that pwedeng sabihin natin na na siguro nakayanan ko yung mga discussion yun dahil sa nakasentro sa akin yung confusion. Then pumasok ako sa Seventh-day Adventist, meron muna isang miyembro or kapatiran galing sa Seventh-day Adventist Church na in-invite ako. Ang balak ko sana yung that time is pag-aaralan ko muna yung doktrina at sisiraan talaga ang simbahan ng Seventh-day Adventist. Pero nung ni-review ko po yung mga kapatid, yung tinatawag natin na 28 fundamental beliefs, gumamit po ako ng mga iba't ibang salin po ng Bible at tsaka yung mga notes po ng 28 fundamental beliefs. Sabi ko ganun sa sarili ko is that yung mga turo ng 28 fundamental beliefs tsaka ng turo ng Bible is pare-parehas lang sila. Pero syempre, yung previous back when I was yung tinatawag natin na freelancer, tingin ko sa sarili ko that time is tama yung mga paniniwala ko. So sabi nga dito sa Proverbs 12 verse 15, ang lakad ng mangmang ay matuwid sa kanyang sariling mata. Ngunit ngunit siyang pantas ay nakikinig sa payo. So I can consider for myself noon na isa akong mangmang or hindi ako nakikinig sa mga tao na dapat is ito yung paniniwala kong puro. Kumbaga, hindi natin masasabi mga kapatid na lahat ng churches is considered na mali na lahat ng turo. Some of part of the church is considered pa rin na meron silang tama. Sabi pa nga dito sabi nga dito mga kapatid sa 1 King 8 verse 61 din na tinanong ko to sa mga ibang Christian denomination to. Kasi noon kasi is sinasabi lang sa akin is that mahalin mo lang ang Diyos, maliligtas ka na. Pero nung binasa ko tong unang hari 8:61, kaya't maging sakdal nawa ang iyong puso sa Panginoon nating Diyos na magsilakad sa kanyang mga palituntunan at ingatan ng kanyang mga utos sa gaya ng araw na ito. So inisip ko rin that time saan ba ako nagkulang talaga? Dahil ba sa hindi naging yun ba yung tinatawag natin na cherry picking or yung kumbaga mas pili ko lang yung mga bagay na na talata na gusto kong basahin talaga. Yun nga. So doon din kasi sa mga kapatid since nung naghanap din ako ng mga iba't ibang religion talaga, meron talaga nakakaranas yung tinatawag na pag-uusig o yung i-judge kanila na mali yung paniniwala o kinakalabang ko raw yung Diyos, hindi daw ako galing sa Diyos, mga ganung salita. So meron din dito kaya nga sabi din dito sa writings ni Ellen G. White, sa Communion with God 69.5 to 69.6, he measures every trials. God in His great love is seeking to develop in us the precious grace of His Spirit. He permits us to encounter obstacles, persecution, and hardship, not as a curse, but as the greatest blessing of our lives. He measures every trial. He watches the furnace fire that must test every soul. So doon pa lang mga kapatid, sa mensahe niyan is part talaga, na-realize ko rin na part pala ng buhay din na talagang merong mag-uusig, may mga maninira sa'yo. So sabi nga doon is makikita tayo is nare-representa tayo bilang isang ginto. Kumbaga is pag dumaan tayo sa apoy is that makikita natin kung sino yung mga tunay at saka hindi mga tunay. Kaya nga sabi din dito sa 2 Timothy 3:16 na which is yung ito is pinaniniwalaan ko rin na din talaga na
na mali lang yung kinaaniban I mean mali lang yung kinaaniban ko, pero yung mensahe ng Biblia is that nagkulang talaga ako doon. Kaya nga sabi dito sa 2 Timothy 3:16 na ang lahat ng mga kasulatan at na pinasihan ng Diyos ay mapapakinabangan din naman sa pagtuturo, sa pagsansala at pagsaway sa ikakatuto ng nasa sa katwiran. Kasi that time kasi naniniwala din ako dati sa tinatawag na once saved always saved. Pero nung binasa ko yung statement naman doon sa isang Baptist preacher na si Charles Stanley, nagulat ako doon kasi sabi ko rin na kahit pala na kahit na maging unbeliever ka pala is maliligtas ka pala. Yun yung kaya reason din is may mga bagay or mga reason talaga ako na kung bakit talaga umalis ako sa mga church talaga. So yun lamang po kapatid ang masishare ko po. Okay, thank you, brother JV. Marami ka palang dinaanan ng mga paniniwala, brother JV, ano? Yes po, that time na nung mga grade 10 ako hanggang nag-grade 12 ako. Actually, ang total po lahat na napasok ko pong religion is 10 po. 10 lahat na napasok kong religion talaga. 10, ano? So, again, anong born again yun? Anong specific na pangalan na born again? Yung kinabisnan mo na reliyon na sinasamahan ng mga magulang mo? Under po ako sa tinatawag na Miracle Living Christ Ministry po, which is siya. Yun po is yun po yung pinagsisimbahan po talaga ng lola ko, which is doon po ako sumasama po. Yung founder ba dyan, yung si Almeida? Hindi ko na po kilala po yung mga founder po dyan. Jesus Miracle Crusade? Parang ganun po. So, paano ka naman nagiging, alin ba una, Mormons o Jehovah's Witnesses? Po? Alin ba ang una, pagiging Mormons o Jehovah's Witness na sinalihan mo rin? Hindi ko na rin po matanda po yung pagkasunod-sunod, pero po, yun nga po, may mga pinasukan po kung mga Methodist, Jehovah's Witnesses, Mormons, mga ganun po. Actually, hindi ko talaga po masunod-sunod kasi matagal na rin po kasi yun eh. Oo. Yung inaayawan mo doon sa yung ganong religion, yung mga born again, actually born again naman tayo, no? Pero ika nga ay sila talaga yung sabi makilala natin yung born again, kung sa pagkakilala, ayaw mo yung pagsasayaw at yung pag-iyak, tama ba? Yes po, kasi siya, based sa nakuha kong information po doon sa isa sa mga YouTube is daw po, ang tawag daw po doon is yung emotional aspect po. When we say po kasi na emotional aspect is parang yung music po ng isang bagay is na parang kunwari kung malungkot yung kanta nun is napapadala rin tayo sa kalungkutan. Pati din po sa mga mensahe po, doon din po tayo nadadala po. Meron din, yun nga po, meron din po mga iyakan, mga ganon, may mga natutumba, mga ganon po. Kaya bago po ako nun umalis sa church po talaga yun is ang ginawa ko nun is nakipag-discuss po ako sa pastor nun na mali po yung ginagawa, pero ayaw talagang makinig. Kaya ginawa ko na po is tumalikod din po ako sa pananampalataya po niya. So talagang hindi mo type yung pagsasayaw, yung pag-iyak at saka sa emosyon lang At actually mga kaibigan, wala naman talaga silang dagdag pa ng mga toro Well, anong paraan, brother GV, na 10 years, grade 10 ka, di ba? Grade 10 ka umalis sa pagiging born again? Yes po, grade 10, So, talagang ikaw ay mapag-sorry, ng katotohanan, okay? So, by the way... Actually, that time po kasi po ako eh. Yun nga po, nakikipag face-to-face debate po ako sa mga sa mga pastor po para masagot lang po yung mga katanungan ko po. Kumbaga, ginagawa ko muna sa preparation,
Then nire-review ko yung mga yung mga doctrines kung tugma ba ito or hindi, mga ganung bagay po. Okay. So, ngayon, kamo, sinabi mo kanina na sa pagpasok mo sa Adventist, yung pumasok ka sa simbahan, inaralan mo ang 28 fundamental beliefs para sisiraan mo, tama ba yun? Yes po, balak ko talaga pong siraan ng ang Seventh-day Adventist. Kumbaga sana is yun nga po, yung sinabi ko po nung kanina po na ang plano ko talaga is i-reviewin ko muna po yung mga context, yung mga scripture reading bago ko ma-review yung mga writings yun. Doon ako parang balak ko rin na bumanat ko sa church ko talaga. Kaya lang, ano rin ang nagtulak sa'yo? Bakit talagang tinuloy mo na lang na maging Adventist? The reason is that hindi dahil sa tao or sa mga tao na behavior, kundi nakikita ko rin po sa Seventh-day Adventist na yung practice, yung belief is applicable talaga, yung puro talaga ng Bible ginagawa talaga ng 7-day. Kasi natandaan ko po itong words na ito na makikita natin na ito ay tunay na iglesia kung yung Biblia is nangunguna kaysa sa simbahan. Kasi kung simbahan ang nanguna at ang Biblia ang pumangalawa, kumbaga ang turo ng Diyos at ang turo ng tao is mahahalo po siya. One of the preacher po din ng Hope Through Prophecy na Seventh-day Adventist po, di po si Dustin Preston. Ito yung pinaka-favorite quotes ko po na pinapakinggan ko sa kanya. Sabi niya doon is if it is in the Bible, we want it. If it is not in the Bible, it is not for us. So doon pa lang is yung message pa lang din is that kung turo talaga kung ito yung turo ng Biblia, tatanggapin natin. Pero kung wala siya sa turo ng Biblia, at aalisin or tatanggihan natin yan. So, okay. So, ito yung pinanigan mo. Ito mababasa po natin sa 1:17. Kung ang sinumang tao ay nagsiibig gumawa ng kanyang kalooban, ay makikilala niya ang turo. Kung ito ay sa Diyos, o kung ako'y nagsasalita na mula sa aking sarili. Ito yung sinabi ng Panginoon, na malalaman po natin ang katotohanan magitan po ng turo at hindi sa pangalan at hindi sa emosyon. Kasi kapag makikinig ka ng mga awit nila, halimbawa, awitin nila yung kay buti-buti ng Diyos bago merong paiyak-iyak. Siguro din brothers, kahit sa mga worldly song po talaga, madadala rin tayo sa mga music talaga. I mean, madadala tayo sa emotion talaga pag napapakinggan ko na rin. Kumbaga guys, ang music po talaga universal po talaga siya. Kumbaga talaga, music talaga ang pinaka-number 1 na manipulator talaga sa buong mundo para sa akin lang. So, ngayon, brother JV, 100% na ba talaga na naniwala ka sa turo nating fundamental beliefs na talagang iyan ay nasa Biblia? 100% na ba? Amen. Yes, naniniwala po ako. Amen. Actually, since nga po, yun nga po, bago po ako nag-Seventh-day Adventist, talagang nireview ko po yung mga writings po ng 28 fundamental beliefs bago po ako kaso wala po ako naging laban, kaya nag-agree na po ako sa na umanib talaga sa Seventh-day Adventist po. Ayun po na ang kasabihan, Brother JB, na if you cannot beat them, join them. Kasi hindi mo talaga pwedeng mapasinungalingan ang aral ng Adventist, of which ang aral ng Adventist talagang nasa Biblia at patnubay ng Panginoon, ay dahil hindi mo kayang baliin, ay sumunod na lang, di ba? Baka may tanong si Brother Arnie. Brother Arnie, baka meron kang katanungan, Brother Arnie. Hello, Brother Arnie. Good morning, Brother JB. Ang tanong ko lang, kasi yung 28 fundamental beliefs, nandun yung kay Mrs. Ellen G. White, kasama na rin doon kasi marami kasing talagang nako-convince sa doktrina ng Seventh-day Adventist Church, pero pagdating kay Mrs. Ellen G. White, hirap na minsan yung ating mga layman, yung ating tagapagturo, pagdating kay Mrs. Ellen G. White, kung pwedeng ipahuli o kaya
binyag na muna bago. Paano mo natanggap yung turo ni Miss Ellen G. White? Kasi kanina gumamit ka eh. Kasi mahirap talaga ito ipasok doon sa mga marunong na kagaya mo na dumaan ng mga ibang sekta. Tapos pwede kang makumbinsi sa mga ibang turo dahil nakita mo talagang sa Biblia, pero kay Miss Ellen G. White, hirap talagang ipasok o kaya tanggapin. Paano mo natanggap si Miss Ellen G. White? Kasi ano nga po, sabi nga dun sa sa kasabihan nila, truth hurts po talaga. Kumbaga, ang katotohanan talaga is masakit po talaga. Pero kung andun talaga yung parang tinatawag na Christ-center sa buhay mo, at kung ano talaga yung, yun nga po, kung ano yung salita ng Panginoon at dun din sumasang-ayon din sa sulat ni Ellen G. White is siya, agree po talaga. That time din po kasi nung nag-7-day Adventist na rin po ako nung pa lang din ako, nung baguhan pa lang ako sa church ng 7th Adventist, sabi kong gano'n sa sarili ko din na hindi ko din accept na si Ellen G. White yung isa sa mga tinatawag na prophet. Pero may nabasa rin po kasi ako that time sa writings ni Ellen G. White na hindi niya kiniklaim talaga na prophet. Pero sa vision pa lang kasi is possible din po na ang babae nagkakaroon din siya ng mga vision. Based nga po dito sa Joel 2:28 na sabi ito, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh, and your son and your daughter shall prophesy, and old men shall dreams, and your young men shall see vision. So doon pa lang sa mensahe po ni nagkakatotoo po talaga yung mga vision ko ni Mrs. White po. Okay, Brother JB, follow up lang po sa ulit. Kasi, di ba sabi ni Apostol Pablo na hindi basihan ang sumunod sa kautusan para maligtas yung tao. Dumaan ka sa ibang sekta, siyempre, once you are saved, always saved, Manampalatay, sinabi mo yan kanina. Paano ka na-convince sa Adventist doctrine na ang sumunod sa kautusan ay kinakailangan pala sa buhay ng manampalataya? Kasi yun kasi dumaan ka sa ibang sekta talaga na di ba sa Adventist bawal yung baboy na sa pagkain, maraming tapos sumusunod tayo sa araw ng pangili ng Sabat. Paano ka na-convince mula sa once you are saved, always saved, tapos nandoon ka sa pagsunod sa kautusan, samantalang sinabi ni Pablo na hindi basihan ang pagsunod sa kautusan para maligtas ang isang tao? Apa. Kumbaga ako bilang isang Christian, bilang isang member po ng Seventh-day Adventist po, is naniniwala pa rin po naman ako na ligtas pa rin po tayo sa biyaya. Based po dito sa Ephesians 2 verse 8. Sabi nga po dito, sapagkat sa biyaya kayo nang ligtas sa pamamagitan ng pananampalataya at hindi sa inyong sarili, ito'y kaloob sa Diyos. Pero hindi porket po na sinabi na hindi sa pamamagitan sa biyaya, hindi na natin susundin ang kautusan ng Diyos. Kasi sabi nga dito sa Romans 3:31 na niwalaan kaya natin ng kabuluhan ang kautusan sa pamamagitan ng pananampalataya, huwag nawang mangyari, kundi pinagtitibay pa nga natin ang kautusan. So doon pa lang is makikita na natin na obligation, parang obligation din natin ang pagsunod talaga sa kautusan. Maraming salamat, Brother JB. Nawa ang ating mga tagapanood ay marami po tayong natutunan sa isang testimony ni Brother JB na nagbibigay po sa atin ng alam ko na inspirasyon upang tayo din po ay mabuhay na magiging mas matibay at tapat sa ating Panginoon kaysa dati. Thank you, Brother JB. Back to you, Sir Edwel Hortaliza. Sir Edwel. Ano po ang inyong masasabi? Ano po ang inyong panawagan sa mga dati mong mga kapatiran sa iba't ibang mga iglesia na iyong dinanan? Ano po ang iyong panawagan sa kanila, Brother JB? Siguro pues magkaroon po tayo na yung tinatawag na hindi lang siguro yung pagiging isang tagapakinig lamang po, kundi basahin po rin natin lahat ng mga sulat na hindi lang po kay Mrs. White. Try din po natin na saliksikin po yung mga sulat ng ibang churches po. Kaya nga po sinabi po dun sa 1 John po na subukin mo lahat ng bagay. So doon pa lang is
para makita natin kung ito ba ay nasa totoo o hindi. So, isa pa sa pwede na maparating is is that yung kaalaman na natin na nalalaman natin is yan ay magiging isang pamana para sa ating sarili upang magkaroon tayo ng malawak na kaalaman at mas lalo pa natin makilala kung ito ba talaga ay nasa tunay na Diyos o hindi. Anyway, tama naman yun. Tama yung dapat alamin din natin yung kanilang mga sulat at kanilang mga aklat. Nang sa ganun maipaghambing po natin at suriin ang lahat ng espiritu. Ika nga, no? So yun po naman, Brother GB. At kumusta, Brother GB, yung iyong ministry ngayon? Ano yung ginagawa mo habang ikaw yung nag-aaral ngayon bilang third year nursing student? Paano mo naipahayag ang katotohanan sa iyong kamag-aaral? Kumbaga, actually po nung nandito po ako sa from Santiago po, nag-boarding po ako dito sa sa Kawayan po. This is my first time lang din po na makapagsalita po dito sa from 5 sa loob ng 5 taon sa loob na nagsilbi sa Panginoon. Kumbaga, dito lang po ako natuto po na magsalita, pero kailangan ko pa po na improvement po. Improvement, siyempre kailangan improvement eh. Saan ba nagsimula ang pagiging eksperto? Doon sa umpisa ng minsan pagkakamali, minsan ganun. Normal naman yan. Huwag tayong mahiya sapagkat dyan po tayo matututo. Ano ngayon, ikaw ba yung nangunguna sa mga kabataan dyan ngayon sa, may Kawayan? Kawayan pa lang po sa Isabela po, dito po. Kawayan, Isabela. Isabela. So, ikaw ba ay group leader or small group leader or AY leader? Ano po papel natin sa iglesia ngayon, Brother JB? Wala pa po ako, kumbaga, mas sabi ko na lang po is better na lang po na maging, kung minsan pwede na lang po ako na maging balita tungkol sa salita ng Diyos. Then gusto ko rin po na may istorya din po tungkol sa mga bagay na naranasan ko po talaga. Parang gusto ko is may ikapupulot sila doon. At yung mga dapat tsaka di dapat tinagawa. Dapat yung mga ginawa ko noon na hindi dapat pwedeng gawin, sana isundin dapat nila yung yung parang sinasabi ko rin. Okay, thank you very much, Brother GB. At ano ang iyong... Thank you rin po, brother. Ano yung huli mong pananalita, Brother JB, bago tayo magtapos mamaya? Ano yung iyong last word, masasabi? Ano yung iyong admonition, panawagan sa mga dati mong kapatiran sa ibang pananampalataya? Muli. So one word lang po yung bibitawan ko po. Yung po yung tinatawag na saliksikin po natin lahat. Saliksikin po natin ang ang puro po ng bawat iglesia po. Yun lang po. Okay, hiningan din po natin si Brother Arne kanyang mga pagbate. Brother Arne, yung mga pagbate, Brother Arne, kung meron ka pa o kung meron ka rin konting itanong pa, sige, meron oras pa naman tayo, Brother Arne. Wala na po. Nais ko lang pasalamatan si Brother Chevy sa panahon na ibinigay niya. Nagkaroon po siya ng oras dito po sa Walanggam Pabalita Online Ministry at ito'y maging inspirasyon sana ng ating mga kabataan din. Camacho Jr., a name we hold dear, serving God faithfully year after year, a beacon of hope shining ever so bright, guiding us forward with all of His might. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.
fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore. We stand by His side, a united stand, fighting for truth across the land. With God as our strength, our spirits will soar. Truth and justice prevail forevermore.